Hello everyone, please like and subscribe to my YouTube channel. Sa araw na ito gusto kong i-share sa inyo ang isa sa hinahangaan kong paring Katoliko. Pero bago ang lahat, intro muna tayo. Alright, guys, kung bago pa lang kayo sa akin channel, paki-like and subscribe naman. So, guys, itong video na ito ay isa sa mga dahilan kung bakit ko gustong i-share sa inyo dahil napaka-unique kasi. So, parang first time sa akin na makakita ng isang religious leader na pinupuri niya ang kanyang kapwa religious leader din. So, ang videong ito ay walang iba kundi si Father Siano ng Liloan, Cebu. So, sana makita ito ng mga kabilang ng ibang religious leader din. Sana gayahin din nila. So, guys, please share this video. Doon ako na-impress. Na nakita ko ba ang galawan, ang mga salita, ang mga placards na dinala ninyo. Nakuhaan ko ba, napaisip ako, ang ganda ng ginawa nila. Well-behaved ang mga tao. Nang di nagsigaw-sigaw, respetado ninyo ang public, respetado ninyo ang tao, at saka talagang well-oriented. Very good. In short, maganda ang pagkahanda ng rally na yon. Walang personal na tao na inatake. Wala, di ba, karamihan sa mga rallies na makita ko, si so-and-so, kawatan ka, so-and-so, baba ka dyan, so-and-so. Pero sa kapayapaan ang gusto namin, kaunlaran ang gusto namin, pagkakaisa ang gusto namin. Sabi ko, napakaganda kung ganito. Kasi ako, advocate ako ng totoong solusyon kung merong conflict. Na attack the action, not the person. At doon ko nakita sa ninyo, sa ginawa ninyong rally na yon. Before ako nagmisa, meron akong reaksyon sa ginawa ninyo. Pero sasabihin ko ba ito o hindi? Hindi ko pinaghandaan yon. Wala rin akong desisyon na, banggitin ko itong iglesia. Gusto ko mo congratulate sa mga leaders, mga organizers nining maong rally. Pagkanindot tanawon, mga 13 areas ang kinadak-an ang dito sa Quirino area, Grand Stanza, Manila. Pertigyong dakhanang tao, murag dabanig, murag ang yuta giilisan og puti na ganing tiles or color. Nagsabi din ako na ang pinakahuling na appreciate ko sa inyo dahil pagkatapos ng rally, nilinisan ninyo yung lugar. Sabi ko, the effort not to burden others is very, very noble and commendable. At hindi ko makapaniwala na millions of attendees nag-a-attend. Pagkatapos, napakalinis. Talagang objective tayo na titingin sa nangyari sa ating bansa, dito sa mga nangyayari na mga nakabigay sa atin ng kahirapan, kagutuman, at iba pang mga sitwasyon, kaguluhan, at saka mga crimes. Andyan naman Nakikita naman natin lahat yan. Kahit iglesia ka ba, katoliko ka ba, or wala kang relihiyon, nakikita natin yan. Kasi tao tayo. At how I wish na lahat ng sektor, pati na sa amin, sa Katoliko, kasi hintay lang kami kung anong sasabihin ng aming mga leader din tulad ninyo. Napakaganda sana kung yung ginawa ninyo ay magawa din sa ibang mga sectors, sa mga malalaking sektor sa ating lipunan, tulad sa amin, Simbahang Katoliko, in a way na ma-reinforce ang ganong
pangangailangan. Na wag na tayong magturuan ng daliri sa isa't isa kung sino ang mali, sino ang dapat parusahan. Kung hindi, Yes, Father. ano talaga, objectively, ano ba talaga ang sitwasyon natin? So kung ganito ang nakita sa Iglesia ni Cristo at na-inspired kayo na gagawin ito para maagapan itong problema na hinaharap sa ating lipunan, kung nakita ko rin yan, nakita din ng ibang mga relihiyon, nakita din ng ibang sekta, and then magtulungan tayo. Isa din yan sa bagay na nagustuhan ko sa inyo. Yes, Father. Yung faithfulness ninyo sa inyong leader. Tama. Agree ako doon, Father. Iba siguro ang orientation ninyo, iba din ang orientation namin. Kasi kaming mga pare at sa doon sa mga obispo, meron din kaming promise of allegiance, pero hindi tulad sa inyo na para bang malalim at saka nakita ko na you are sincere or consistent sa inyong Tama. pakikinig at pagtupad kung ano man ang tinuturo sa inyo at binibigay na parang utos na ito ang gagawin natin bilang Iglesia ni Cristo, sinusunod ninyo. Sa amin naman, iba din ang aming sense of fulfillment sa Katoliko. So, maka-wish lang rin ako na sana meron din sa aming Katoliko na ganyang mga ugali. At kung paano yan ginawa sa mga leaders ninyo, sana matularan din namin sa pagpatupad din sa aming mga tungkulin bilang mga Katoliko. Bilang tao, no? At saka pare, pastor din. So, sa iyo, ka Eduardo, congratulations. Patuloy mo yon at saka ako rin, meron din akong desire na sana ang aking mga pag-iisip bilang tagapangalaga sa aming flock din sa Katoliko na tulad mo, pag may sinabi ka, sinusunod ng iyong mga kapatid, and keep it up. May God bless you always. Yes, So, mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, ang inyong dedication sa inyong relihiyon at saka sa inyong mga tungkulin sa bilang mga religious at saka sa ating bayan is very commendable so far in my observation and experience ngayon ay napakaganda. So thank you for giving me such kind of inspiration at ang aking kuan lang, hindi lang tayo mag-away-away huwag tayo mag-away-away, magtulungan tayo. Tama. Agree ako. And then ang mga reactions pagkatapos, no? Monitor din ako. Malaking impact na bigay ninyo sa ating mga leaders, ating mga political leaders. Kasi una, yung layunin ninyo na suportahan natin ang presidente sa kanyang statement na ayaw ko yung impeachment ng vice president. Talagang humina talaga. Sa aking pag-monitor ngayon sa social media, sa ngayon ba, at this stage, humina. Yeah. Hindi natuloy, walang nagpirma. Talagang nakuha ninyo yung objective ninyo. Very, very, very fruitful lang. Alright guys, thank you so much sa inyong panonood. Naway kayo din ay napahanga kay Father Shano. At ang video na ito guys ay credit doon sa may-ari ng video at sa Iglesia ni Cristo. Kagaya ni Father Shano, ako din ay napahanga sa kanilang samahan sa Iglesia ni Cristo. Napaka-organized nila, napaka-responsableng tao ang mga Iglesia ni Cristo. Naway pagpalain tayong lahat. God bless.